Kasama natin live na live dito po sa studio si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Hi sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Maricel, magandang hapon rin po sa ating mga nanonood at nakikinig. Maraming salamat po at ako ay naimbitahan ninyo. Thank you for joining us this afternoon kahit na alam naming traffic. And bago ang lahat, happy birthday kay Cheryl. Yes, kay Cheryl, happy birthday. Ayun. So, sir, una sa lahat, para mas maunawaan namin, ano po ba yung naging role ninyo pagdating dito sa paghihimay, pag-aaral nitong mga benepisyo ng PhilHealth para po sa mga miyembro? Nagsimula actually ito, Cheryl, dahil sa pag-iikot ko. Last year pa ito. Nag-iikot kasi ako sa buong Pilipinas. Lagi kong nakikita dito, ang hinaing ng ating mga kababayan, iisa lang lagi ang naririnig ko. Yung pangamba nila na pagdating sa kalusugan, pangamba na pag nagkasakit, walang pambayad sa hospital, walang pambili ng gamot, apektado yung kita, apektado yung ipon, mauubos yung ipon, mababaon sa utang. No? Diyan nagsimula yan. And then, nalaman ko pa, ang dami nagsasabi, kung ayaw kaming tanggapin sa hospital, kasi malaki daw ang utang ng PhilHealth. Doon nagsimula yan. So, nalaman natin, pinaimbestigahan natin po yan at isiniwalat ko yan nung nakaraang budget hearing. Nalaman natin na contrary to what we all believe, ang dami palang pera ng PhilHealth. Ayun na nga. 466 billion na naka-invest sa iba-ibang investment company, investment houses. Kaya ang tinanong ko kaagad dun sa kanila, ano ba kayo? Kayo ba state health insurance provider or state investment company? No? Dahil ang sabi ko, ang mandato ninyo dapat, kung merong pera, ibalik ito sa mga miyembro sa paraan ng pagpapalawak ng benepisyo. No? Hindi pwede itong naka-invest lang. No? Kailangan ibalik ito, palakihin natin at palawakin ang serbisyo, no? ang benepisyo. Doon po nagsimula yan. Pero sir, sabi mo nga 466 billion pesos yung investable funds. Pero meron pa palang 68.4 billion na net income. As of July of 2023 yun. No? So lumaki pa yan. Dahil end of the year ngayon, lumaki pa yan. No? So we're expecting about close to 100 billion dyan. No? And then pwera dyan, nagbibigay ng subsidy ang ating pamahalaan ng national government ng close to 100 billion every year also. Para po ito doon sa mga kababayan natin, yung tinatawag nating informal sector, no? Yung pong mga magsasaka, ito pong mga drivers, ito pong mga indigent nating mga kababayan, gobyerno pong nagbabayad niyan, no? So aside from the 466, meron silang natatanggap na 100 billion every year, meron po silang net income every year na nakukuha. So malaking pera, napakalaking pera. So sa laki nung budget na yon, anong nangyari? Bakit? Base po dun sa inyong mga pagdinig sa Kongreso, ano yung naging explanation nila? Bakit? Saan napupunta yun kung gano'n naman pala kalaki yun? Well, pareho tayo nagkatanungan. Pero in fairness naman sa ating pong pamunuan ng PhilHealth, ito po ay namana na lang nila. No? So, kausap ko si President Mandy, namana niya to. No? So, ako naman ay nagpapasalamat dahil yung aking pong sinabi, katulad po nung utang sa mga hospital, kailangan po nila itong bayaran. Sabi ko, otherwise, apektado yung serbisyo. Ayaw tanggapin ng mga hospital yung mga pasyente dahil napakalaki ng utang ng PhilHealth. Pati mga pampasahod at sweldo dun sa mga kanilang doctors at frontliners, apektado rin. At napakaraming hospital ang nagsira dahil po dito. No? So, ginawa naman po agad ng PhilHealth ito at nabayaran nila. As of this moment, wala po silang utang na mga dati. No? 27 billion yung utang nila. Ito ay nabayaran nila lahat. No? In 90 days, nabayaran nila ito lahat. Kaya inaasahan ko na lahat ng hospital dapat tinatanggap na uli yung mga pasyente pag gagamitin yung PhilHealth. Okay. So, sir, kanina, sa simula po ng ating programa, nabanggit natin na by February 14, magsisimula na yung additional na 30% coverage para po dito sa PhilHealth. Pakipaliwanag na po ito sa amin, sir. Ito kasi, sinabi ko na kanina, ang pera ng PhilHealth dapat gamitin ito sa pagpapalawak ng benepisyo. Okay. Ang PhilHealth kasi, more than 10 years, 11, 12 years ago pa, na nag-adjust sila. No? Ang daming case rate dyan, luma pa. No? So, ibig sabihin nito, 13, 12
years, 13 years ago, kung ang binabayad mo sa isang kwarto ay 1,000, ngayon baka 2,000 na yan. Sa inflation. Sa inflation. Oo. Pero ang nababawas sa pagdating sa PhilHealth ay the same amount pa rin. No? So, lumalaki yung kailangan bayaran ng ating mga miyembro, mga kababayan, samantalang yung inaambag ng PhilHealth na bawas ay pareho pa rin. So, parang nagiging walang kwenta yung PhilHealth. Pumasok ka sa ospital, nagkasakit ka, ginamit mo yung PhilHealth, napakalaki ng iyong bayaran, ang konti ng bawas. No? Ganun po ang nangyari. But, nalaman natin na ang dami pala nitong case rates. No? 8,000 plus case rates ito. Ibig sabihin, mahigit 8,000 itong klase, iba't ibang klaseng sakit, iba't ibang klaseng pwede mong ibawas. No? Kung isa-isahin natin ito, pag-uusapan natin isa-isa, ito, magkano pwede rito, magkano pwede rito. Aabutin tayo nito ng siyam-siyam. Kaya ang sabi ko, itaas na muna natin lahat ng 30% habang iniisa-isa natin ito. Kasi alam ko may mga case rate na hindi pwedeng 30% lang ang taas. Okay. Katulad ng sinasabi kong gamutan sa cancer, pagdating sa gamutan sa cancer, hindi pwedeng 30% lang yan. Sa ngayon, 150 to 300,000 ang limit per year, depending on the type of cancer. Ang cancer, hindi pwedeng installment ng gamutan yan. Paano pag naubos na yung 150 o 300? Isang cycle lang ng chemo, baka ubos na yan. Isang rounds lang ng radiation, ubos na yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, next year na uli ako magpapagamot. So, anong mangyayari pag ganun? So, like, in the case of cancer treatment, ang gusto ko mangyari dyan, unlimited. Oh, that's nice. Unlimited. Ibig sabihin, walang limit siya. Dapat full coverage, unlimited. Kung anong kailangang gamot, anong klaseng gamutan ang kailangang gawin dyan sa cancer, kailangan sagot lahat ng PhilHealth yan. Anong sabi ng PhilHealth tungkol dyan? Alam mo, sir, interesado ako sa mga cancer cases because my mom died of cancer. And I know for sure na sobrang mahal niya dahil isang buwan na treatment ng chemo, 150,000. Exactly. Ganun na siya agad Exactly. So, anong response? So, gusto natin dyan maging unlimited. But then again, para gawing unlimited yan, may mga kailangan pag-aaral yung PhilHealth. No? Yun yung ginagawa natin ngayon. Inaaral natin magkano ba ang magiging epekto niyan sa kabuuan na pera ng PhilHealth. Ilan ba yung mga nag-a-avail niyan? Magkano ba yan? No? On the average, magkano ba yung ginagastos? Yun po yung pinag-aaralan natin ngayon. Nice. Kaya sinasabi ko, ang daming sakit, ang daming case rate na hindi pwedeng 30% lang. Kailan itaas pa natin. But while waiting for all of this na maaral, itaas na muna natin lahat ng 30%. Pero, sir, ano yung pinaghugutan mo ng 30%? Well, una-una sa lahat, nag-usap kami ng PhilHealth. Pinag-usapan namin, sabi nila, medyo gusto ko nga sana doblehin na kaagad. Okay. So, medyo natatakot naman sila kasi baka daw maubusan naman ng pera. No? Although ganun karami, hindi rin naman natin masasabi dahil baka... So, nag-agree kami na 30% muna ngayon ang itaas. No? But, tinututukan ko ito, talagang hindi ko ito tinatantanan na huminto dyan sa 30%. Kasi ang gusto ko nito talaga more than 30%. No? There are so many cases, so many diseases na kahit doble, kulang pa rin. No? Halimbawa, yung bypass surgery, no? Yung coronary artery bypass, 550,000 ng limitasyon yan. Alam naman natin na milyon-milyon ang gagastusin mo dyan. Yes. Pag lalo na kung 4 ng barado mo. Yung mga ganung bypass, yung mga angiogram, no? Angioplasty na tinatawag. No? So, marami tayong kababayan na nandun na lang sa bahay, nakaratay. No? Hindi na pumapasok sa hospital dahil walang pera. No? So, nag-aantay na lang, kumbaga. No? Ang dami kong nakitang ganon. Ako naapektuhan lagi pag ganun nakikita ko. Kaya ito talaga yung gusto kong tutukan na itong ating pong and of course, without forgetting na under our universal healthcare law, dapat no balance billing. Dapat full implementation of the no balance billing. Pag itong ating mga kababayan na hindi naman mapera, kailan pag sila ay na hospital, gamit ang PhilHealth, wala na sila dapat babayaran ni isang kusing.
Lagi ko sinasabi, Maricel, kung ang mayaman nga nababankrupt pag nagkakasakit, paano naman itong mga hindi? Oo nga. Pero sir, lilinawin ko lang kasi sabi nga po ninyo kanina, habang ongoing pa yung pag-aaral, 30% muna ang increase across the board, meaning yung 8,000 more or less na case rates, 30% increase. Pero pakipaliwanag lang po sir, kasi halimbawa, itong sa stroke, ischemic stroke, from 28,000 naging 76,000. So that's more than 30%. So ano po ang dito? Ito kasi, ito yung mga diseases na madalas po ito kiniklaim, no? Ito, like katulad ng pneumonia, ischemic stroke, and everything. Nag-identify na po tayo dito ng mga top 10 or top 20 cases na talagang madalas po itong kiniklaim talaga, no? Ito yung mga sakit talaga, karaniwang sakit na pag pumasok sa hospital, ito yung leading cause of death, kumbaga. Okay. So, in-identify na natin ito. At itinaas na natin ito ng more than 30%. I see. So, tatlo lamang ito, sir? Ischemic stroke, pneumonia, dalawang klaseng stroke. Parang hemorrhagic stroke na from 38,000, ginawa siyang 80,000. Yes. So, ito na kasi yung unang napag-aralan, kaya na-identify agad. Okay. I see. And then, ito kasi, leading cause of death, tsaka hindi rin ganun kataas. No, yung kailangan mo talagang yung kailangan mong bayaran pag nagkaroon ka ng ganitong klaseng sakit, no. So kaya ito madaling natapos ang pag-aaral. Unlike po yung cancer, ang daming klase ng cancer, ang daming klase ng sakit na yan, iba-iba, depende sa klase ng sakit mo, ng cancer, depende rin sa klase ng gamutan, no. So, iba-iba. Kaya ito medyo pinag-aaralan talaga kung paano, no? Opo. The other thing is yung dialysis, no? While ito ay naitaas na natin 256 sessions per year, gusto ko pa rin ito gawing unlimited. Dialysis and chemotherapy. Yes, oo. Yan ang gusto natin mangyari. Naitaas na natin ito, pero may mga cases kasi na halimbawa kung nasa ICU, kailangan araw-araw mo siyang dialysis or may mga gamot. Kasi pag nasa ICU ka, ang daming gamot na sinasaksak sa'yo and everything, no? So, kailangan mo talagang mag-dialysis every day. May mga cases po na nandyan na talaga sa ICU matagal na, no? Right. So, paano po yung mga ganito? Hindi naman po pwedeng, problema na nga yung mga mahal sa buhay na yung kanilang mahal sa buhay ay nasa ICU, problema pa sila kung saan kukuha ng pera. Pambayad. At madalas nangyayari sa atin hindi yan. Pa yun. Hindi pa yun. Yung apektado pa yung kita dahil kailangan nilang bantayan. May kailangan silang mahal sa magbantay sa kanila. So, yung epekto sunod-sunod Kaya ito po yung talagang gusto nating tutukan, no? Pero having said that, sir, kasi syempre, pinupush natin na palawakin pa yung coverage dito sa mga cases na to, itong mga sakit na to. Pero, napapanahon ba yung sinasabi na, teka, baka mag-i-increase na tayo ng contribution para dun sa PhilHealth? Although I understand, natuloy naman na. Yeah, under our universal healthcare law kasi, meron siyang schedule of increase, no? From 3%, 0.5% every year, no? Nag-pandemic, kaya nasuspend po ito, no? Ng 2 taon na increase. And then, pag-upo po ng ating Pangulo, sinuspend din niya ito for yung last year, no? This year, wala siyang pronouncement kasi, so natuloy po ito, no? So, yung increase po, instead na 0.5 every year, naging isahang increase na lang po yan, 1%, no? Pero last year na po ito ng increase because under our universal healthcare law, 5 years lang po yan na 0.5 increase, no? It will net PhilHealth an approximate amount of about 34 billion, no, dito sa 1% increase. Hindi po ito 5%, 1% increase. 1% increase. Okay. 34 billion. Kung akong tatanungin, two sides kasi, no? Opo. Well, alam ko na dahil sa inflation ngayon, dahil sa hirap ng mga buhay ng ating pong mga kababayan, kung papayagan ng Pangulo natin na wag itong increase, maganda po yun. Okay? Kasi para sa akin, kaya naman ng PhilHealth sagutin pa yan, no? Kaya ng PhilHealth, no? Meron sila maraming pera, kahit mawala itong 34 billion sa kanilang karagdagang collection sa premium, kaya pa rin nila ito. Okay? Pero para sa akin, pag ito ay sinuspend ngayon, there would come a time na kailangan din talagang itaas pa rin ito, no? Kumbaga i-hold lang natin ngayon. Gawin natin yung dapat nating gawin
pero singilin natin ng PhilHealth sa dapat nilang gawin. Yung serbisyo nila dapat nilang ibigay. No? Tama po ngayon, pwede po siyang i-hold ngayon. Ako mismo, personally, I would urge the President to suspend it temporarily. Alright? Hanggang makabawi po tayo, makabangon. Pero, kaya ako sinasabi yan dahil alam ko maraming pera pang PhilHealth. Okay? Maraming pera. Yes. Okay? Pero gusto kasi nating pagandahin ng PhilHealth yung serbisyo nila. Dagdagan yung benefits. So, there will come a time, baka kulangin sila. So, kaya kailangan din po natin gawin ang ating pong role pagdating naman po ng panahon. Sir, pasensya ka na ha. Hindi ako masyadong magaling sa math. Yes. So, dahil may numbers na tayo, lilinawin ko uli. Yung pong sinasabi ninyo na 34 billion pesos, ito yung additional na kita ng PhilHealth kapag dun sa karagdagang 1% correct. na contribution Yes. natin. So, this is on top of the 68.4 billion That's na their net income. net income. Yes. Yan ang karagdagang makokolekta Karagdagan nila. siya. Kolekta And nila. nakabukod pa dito yung 466 billion na investable funds. Yes, na pera nila. So, ganun kadami. Ang collections actually ng PhilHealth every year ay hindi lang po yung 34 billion. No? Okay. It ranges from 170 billion to as high as 300 billion out of the total premium na nakokolekta. No? If you look at the 34 billion sa 1% na increase na yan, i-compute mo siya, 170 to as high as 340 billion yan. No? Depende po yan. No? So, out of this money na nakukuha ng PhilHealth na premium, na nagdadagdag pa yung gobyerno natin ng 100 billion approximate every year for all those indigents or those informal sectors. Yung total kabuuan po nito, sabihin natin 400 billion, diyan po nila binabawas naman yung nilalabas nilang claims. Claims, which is about 100 plus billion every year, no? And then diyan din kinukuha yung mga expenses, no? Expenses ng opisina, expenses ng mga empleyado and everything. So every year nagkakaroon sila ng net income which is about close to 100 billion also. Yun ang net income nila. So, kung ganon, given all the figures, ang daming numbers. So, given all the funds of PhilHealth, hanggang kailan natin pwedeng i-hold yung increase sa contribution base po dun sa mabilisang pag-aaral nyo lamang? Iba kasi ang claim na nangyayari every year, no? But sa ngayon kasi, ang average claim per year is about 110 billion. Okay. Ang binabayad ng PhilHealth dito sa mga total claims, no? So, if we say, assuming we gave 30% increase, so that would be about 150 billion na claim. Pero remember kasi, yung 466 billion na yun na investable fund nila, hindi yung nagagalaw. Andun lang siya. Nandiyan lang siya. Oo. Okay? Ang nagagalaw actually ay yung yearly na pumapasok. So, pag tumaas man, ang mababawasan yung net income, hindi yung investable fund. Pero sir, is that allowed sa batas? Kung halimbawa, kung from investable funds ng PhilHealth, gagamitin siya sa ibang bagay, pwede yun? Pwede siyang gamitin pagdating lang po. PhilHealth lang pwedeng gumamit. PhilHealth, opo. Sa pagpapalawak lang ng benefits. I see. Hindi siya pwedeng ilabas. Under our law, pwede lang siyang gamitin pag related siya sa kalusugan ng ating mga kababayan. PhilHealth lang po siya. Sa pagpapalawak lang ng benefits siya pwede gamitin. Ay, gano'n naman pala eh. Exactly. Para sa akin, we don't need to invest the amount. Or sabihin natin, kalahati invest natin. Ipalawakin na natin yung kalahati, di ba? Or para sa akin, the president can opt to increase 0.5% only instead of 1%. Okay. So parang hindi masyado malaki yung 17 billion lang ang papasok instead of the 34 billion. Kasi 0.5 lang yung in-increase. Pero sir, please educate us tungkol dun sa process. Kapag ganun ba, na halimbawa nag-decide si Presidente na baka pwedeng 0.5% lang ang increase, kailangan pa ba ng batas dun since nasa universal healthcare? Hindi na. Ano na lang siya? Executive order na lang. Executive order na lang. Executive order. But having said that, sa akin, I would prefer na i-suspend the whole thing, no? Okay. But, gaya ng sabi ko kanina, kailangan pa rin natin pagdating ng araw na
itaas pa rin. Itaas ito, no? Kasi last year na to, hindi naman magtataas na eh. Nagkaroon lang ng schedule ng 0.5 every year. No? Nung na-implement siya, 3% muna and then 0.5 every year for the next 5 years. No? Ganun lang yun. No? Gusto ko kasi talagang dumating yung araw na pag ako may PhilHealth, ikaw may PhilHealth, lahat tayo, hindi lang po yung ating mga kababayang indigent, lahat po tayo dapat parang HMO, parang wala tayong babayaran. Oo nga, no? Bibigay ka na lang ng card. Ito yung PhilHealth ko. Sana nga dumating Because ng sa ganun. akin, kahit anong gobyerno, kahit anong pamahalaan, number 1 po na responsibilidad yung kalusugan ng mamamayan. Sunod po yan sa pagkain. Pero sir, kanina, meron ka nabanggit na tungkol dun sa mga itemized na dapat alam din natin as members of PhilHealth kung ano dun yung makukover ng discount. Sige po. Ito yung gusto kong ipaabot sa ating pong mga kababayan, ating pong mga kababayan. Di ba, pag pumunta ka sa hospital, pag mag-check out ka na, bibigyan ka ng form. Sabi mo, member ako ng PhilHealth. So, bibigyan ka ng form. Sabi niya, fill upan mo yan. Okay? Tapos, ipaprocess nila. Submit mo yung requirement, certificate of employment and everything, certificate, ganon. Then, ipaprocess nila. Then, pagbigay sa'yo, ma'am, ang mababawas sa'yo, 5,000 lang or 6,000 lang. Hindi natin tinatanong na, anong breakdown yan? Bakit 5,000 lang? Okay? Ang gusto kong sabihin sa ating pong mga kababayan, you can go to the website of PhilHealth. Isa-isahin po ninyo kung ano yung mga nandun na pwede sa inyong maibawas. No? Kasi meron pong mga cases na nangyari, I'm not generalizing hospitals, meron pong cases na yung mga hospital, hindi po nilalagay lahat ng deductible. Siguro dahil sa nangyari noon ng mga nakaraang administrasyon na napakatagal magbayad ng PhilHealth. So yung ibang hospital, pag inilagay ko lahat itong deductible, may ipit yung 100,000 o 50,000 na claim o sabihin pa natin 20,000, gagawin ko lang 5,000 lang yung deductible. So hindi na nila sinasama hindi lahat. natin alam kung nadadaya tayo. Exactly. Of course, I'm not generalizing all hospitals, no. But there are cases na gano'n ang ginagawa. Imbis na ang deductible na mababawas sa isang pasyente ay 20,000, nilalagay ng hospital yung 5,000 na lang. Yung dalawa lang pinipili nila. Halimbawa, 10 ang pwede mo mabawas. 2 lang pinilalagay nila. Okay? Kasi ang nasa Makes isip sense. nila, pag nilagay ko lahat, ang laki ng perang maiipit ko. Wala akong puhunan, wala akong pampasweldo. Kasi ang tagal magbayad ng Ang tagal PhilHealth. magbayad ng PhilHealth. So, ganun yun. No? So, both sides, kinausap ko ng PhilHealth, dapat pag nag-submit sa inyo ng billing, within a certain number of days, 60 days, kaya lang bayaran ninyo ito. Okay? Pag may problema man, may question kayo, pwede naman kayong mag-hold out eh. Parang, okay, instead of 100,000 example yung billing, may problema, di bayaran nyo muna 80,000 sa hospital. Tsaka kayo ngayon magkwentahan ng diferensya. Hindi pwedeng i-hold mo lahat. Apektado rin naman yung puhunan ng hospital, lalo na sa mga probinsya, yung maliliit na hospital. Alam mo naman sa probinsya, minsan isa lang yung hospital nila. Na nandun. Oo. Sir, sorry tama ba yung dinig ko sa'yo? 60 days. Well, within 60 days, yun ang usapan dapat namin ng PhilHealth. Actually, ang dati, yung utang, hiningi nila 90 days. No? Pero sabi ko, nung nag-meeting kami last 2 weeks ago, nung na-approve nga siya, pumunta ako sa PhilHealth dahil pinunta ko kaagad dahil sabi ko, hindi nagtatapos sa 30%. So, yung usapan namin doon, dapat within 60 days, dapat mabayaran nila yan. Okay, nako. Sir, 4:51 na ng hapon, diretso na po tayo sa mga tanong at komento ng mga netizens. Kanina binabasa ko na yung ilan sa mga questions ninyo eh. Pero eto, yung iba masyadong technical, pero babasahin ko na rin Kaya lang baka dapat ang question na yun para sa PhilHealth. Pero I will just read the question, sir. Baka naman, eto po, kay Jen Marquez, sabi niya, kung kaya naman pala mag-expand ng services, bakit kailangan pang magtaas ng contribution ngayon? Well, nasagot ko na po kanina. Opo. Sige sir, baka may gusto ka idagdag. Sabi ko nga, kaya po ng PhilHealth ngayon yan. We're hoping, I will personally urge the President na isuspend muna ito. But para sa akin, pagdating ng araw, kailangan pa rin natin po itong ibigay. Para let's do our part.
while hinihingi natin ang PhilHealth na gawin din nila yung parte nila, no, mag-increase